Good morning, Canada. Magandang bati po sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na ng aking mga katropa pips na senior citizen sa buong mundo. Ito po ang inyong kabayan mo, Datol. At syempre, ito ang ating pag-uututan dila. Sabi sa amin sa, ganun salita namin sa Nueva Ecija. Ganun ako eh. At syempre po, ngayon po ay December 11 dito sa Toronto, Canada. 2024. At ngayon po ay Miyerkules, sabi ko nga kagabi medyo napuyat tayo at hinintay natin ang resulta ng finals ng The Voice. Ayan, at congratulations po sa ating kababayang si Sopronio Vasquez. Ayan, naku, siya po ang nag-champion sa The Voice. Ayan, naku, Team Bublé. Michael Bublé. Dalawa silang naiiwan eh. Yung babae at saka siya. Kaya congratulations sa ating kababayang si Sopronio. Sisikat yan eh. Sikat na nga sa Filipino community sa Amerika. Congratulations kabayan na. Basta talaga Pinoy, magaling sa kantahan. Well, pangalawa po nating issue. Itong pag-isnab na naman ng Vice President Sara Duterte sa subpoena ng NBI. Alam naman po natin, pangalawang kwanahin niya yan, pang-i-snub. Kabastusan yun. Sorry for the word, pero no one is above the law. Ika nga, bakit ganun? Bakit ganun? Vice President, baliwali sa kanya ang batas sa Pilipinas. NBI yan eh. Binibigyan siya ng karapatan ng NBI para i-depensa o rather sabihin ang kanyang posisyon dun sa mga reklamo sa kanyang ginawa naman niya. May mga video yun. Unang-una nga, yung pagbabanta niya sa Pangulong Marcos, sa First Lady Lisa, at sa Speaker of the House, Martin Romualdez, na ipapapatay niya or pinapapatay niya. May kausap siyang isang mamamatay tao, sigurado yun eh. Kinausap daw niya na kapag may nangyari sa kanya at siya'y pinatay, patayin mo rin niya yung Pangulong Marcos. Ano yun? Tatanungin lang siya, bakit hindi niya 2 beses niyang inisnab, binaliwala niya ang subpoena o imbitasyon ng NBI. Sabi niya siguro, Vice President, so what? Ang Pangulo ng Pilipinas lamang po ang may immunity. Immunity, hindi mo pwedeng hablan, hindi mo pwedeng hulihin hanggat siya'y nakaupong presidente. Hindi sinasabi ng konstitusyon ng Pilipinas na pati Vice President may immunity. Ang daming dahilan. At mag-hire daw siya ng napakaraming lawyer para, nakita nyo kanina, katatapos ko lang panood din yung kanyang press conference. Sa press conference siya sumasagot, hindi sa NBI Sumulat siya. Sa NBI na hindi siya makaka-attend ng second invitation sa kanya. Sabihin na yun ng NBI dahil sa mga kung anong ek-ek yung sinasabi niya. Saka nakakita nun. Instead na sa NBI siya, may time na sabihin lang, dalhin yung kanyang affidavit. Hindi naman eskwelahan niya na excuse letter yung sulat mo sa NBI. Hindi ako abogado pero hindi paniniwalaan ng NBI yun. Sulat yun. Hindi naman Sony statement yun. At abogado ang nakapirma, hindi si BP Sara. Sa press conference niya, tingin ko nga, ako talaga matagal na akong reporter, sports writer ako sa Pilipinas ng 10 years bago ako nagpunta rito sa Canada. Ang dami kong ina-attend ng press conference, hindi lang sa sports. Mga tanong ng mga reporter yung kanya, hindi naman tanong ng NBI yun para kung ano-anong sagutin mo Hindi patas ang NBI, hindi patas ang DOJ, hindi patas ang batas para sa kanya. At ang pinalalabas niya ay gusto lang siyang tanggalin. Sa kanyang pwesto, hindi po natatanggal sa pwesto ang Vice President, President, Chief Justice,
kung walang impeachment? Okay, naghahain na ng 2 impeachment sa Kongreso. Kongreso naman talaga yung nihahain ng impeachment eh. Ha? Pag-uusapan yun o pipirmang 1/3, 318 po ang congressman. Ngayon, 106 na signatories ang kailangan para diretso na yan sa Senado. Yan ang kalakaran o batas sa Pilipinas. Kung walang makuhang 106 o 1/3 ng mga signatory sa Kongreso, dadaan sa Committee on Justice yan sa Kongreso at pag-deliberatin nila yan, pag-uusapan yan. Iimbestigahan niya kung valid lahat yung grounds for impeachment of the Vice President. Paano kung makakuha ng 106? Balita ko, ang dami ko pang kaibigan sa Kongreso hanggang ngayon. Sapagkat nag-congressman yung kapatid ko bago siya namatay noong 2010. Kapatid ko po si Jun Dato, congressman yan sa senior citizen party list. Namatay yun dahil sa COVID sa pagtupad sa kanyang tungkulin. Kaya ang dami kong mga kaibigan yan. Isa na nga si Michael Romero yan, sasabihin ko lang kaibigan ko at dapat ibalik sa Kongreso yan. Si Manny Lopez, congressman yan. Kaya dati, ngayon natatakbo ibalik natin. Marami kong kaibigan na nandyan pa. Pero hindi ko sinasabing itong mga to, nagsabi sa akin, na they could probably get more than 106 o 200 na nga raw yung handong gustong pirmahan. At any rate, sabi nga natin, yung press conference ni Vice President Sara, pinalalabas niyang bias ang NBI, halos lahat ng government entities against daw sa kanya, kontra at ang isa lang daw ang nakikita nila. Yung kanyang faction, ika nga, itanggalin siya sa pagka-Vice President dahil threat nga raw siya, yun ang paniwala niya sa mga kalaban sa politika at mananalo siyang presidente sa 2028. Dapat nga raw 2022 sa kanya yung pagka-presidente. Siya daw dapat ang nanalo. Hindi ka tumakbo ang presidente para mong malalamang ikaw ang naging dapat presidente. Ng dragon naman, Marin Sendam. Sabi ko nga, hindi mo alam ang nasa isip ng mga Pilipino. Lalo ngayon, pinagbantaan mo kalat na kalat nga sa abroad, dito sa Canada. Ang daming nag-headline nun na plot to kill the president by the vice president. Sa buong mundo yun, nakakahiya. Biruin mo yung may plot, may balak patayin ng Pangulo at ang nagpaplano, ang mastermind, yung vice president. Ilan ba alam niyang easiest way para maging presidente siya? Anong utak yun? Utak pulbura. Sabi nga ng mga kaibigan ko dyan sa Nueva Ecija. Sa buong Nueva Ecija yun. Sa buong Nueva Ecija, sinuportahan niya Marcos. Kung hindi ka Marcos, hindi ka rin makakakuha ng 32 million boto ngayong pinagmamalaki mong ikaw nagdala kay ang daming loyalista. Pang 1/4 ng mga bumoto sa inyo mga Duterte DDS Hindi, loyalista nagpanalo sa'yo. Pasalamat ka kay Bongbong at kay Aimee Marcos. Yung manang Aimee naman hanggang ngayon, di ko maintindihan yung utak mo. Huwag mong sinusunod yung bata mong, yung iyong alalay na advisor, na director ng movie. Wala yun. Gusto lang kumita sa inyo. Gusto lang sumikat yan. Hindi pinapakinggan yung ganyang kabataang nag-aambisyon kumita ng malaki sa isang politiko. Marcos ka Dugong Marcos ka, ang sinusuportahan niya, yung kadugo, yung kapatid. Tatawagin mo pang ading Bongbong, kinokontra mo naman. Ng dragon, baka hindi ka nga iboto ngayon. Well, yun lang po, babalikan ko lang itong press ko ni Vice President Sara. Para sa akin, sa aming mga reporter, talagang leading lahat yung question
At ang sagot niya, leading din, depensa sa sarili. Actually, tingin ko ron paawa effect Ang mga spin doctors ng Duterte, malabnaw. Hindi na paniniwalaan yan ng mga Pilipino po ngayon, may utak na. Alam nila ang nangyayari sa Pilipinas. Hanggang ngayon, bangag si Presidente Bongbong, hindi ba pag-uutak bangag o gumagamit o nagchochoke o nag-drugs yung ganong kautak na presidente. Pag nagsalita, hahanga nga. Humahanga lahat ang buong mundo kay Bongbong, tatawagin yung bangag. Nak ng dragon. Hanggang ngayon naninira kayo, hindi naman tumatama lahat yung paninira nyo. O paano yan? Bagsak na ang trust rating ng mga Duterte. And dami kong kaibigan sa Davao, sa Mindanao hanggang ngayon Mahina na ang kumpiyansa at trusts ng mga tao, lalo butante, sa mga Duterte. Kaya kayo po mga kababayan, mga kasama kong seniors, pag-isipan nyo kung susuportahan nyo pa yung Duterte. Pero ako, taga Nueva Ecija ako, siya nga pala, Tito Soto. Number 2 sa survey, number 1 si Erwin, number 2 si Tito Soto, number 8 to 9, Willie Revillame, Abay Mario Cruda, yung pinsang buo mong si Willie Revillame. Mario Cruda po, batchmate ko yan sa San Agustin Academy, batch 71 kami. Nampapasok yung senador, dinadala natin yan Willie Revillame, pinsang buo ni Mario Cruda na sa mother side. Si Mario Cruda, kamag-anak naman namin sa tatay niyan. Sabi nga nung iba, kamag-anak ko si Willie Kawangke. Hindi naman, gwapo talaga yun. Mas matanda lang kami ni Abay Mario tsaka ni Abay Entong sa kanya. So mga kababayan lang po muna pag-uusapan natin. Paawa effect lang itong si Vice President Sara at kakasuhan pa yan. Tapos na po ang Quadcom Committee hearing. Saan napunta yung pera ng confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education ng si Vice President Sara po, ang Secretary ng DepEd? 612.5 million na confidential fund ng OBP at ng Department of Education. Nawala yung napakarami. Naku. Paano ngayon babawihin yun? Well, ito pa yung kabayan mo, Datol. At sana po, tulungan nyo yung mga maliliit na YouTube channel, creator, mga vlogger. Para makapagbigay pa kami ng maraming kuro-kuro, opinion, talakayan sa mga nagbabagang balita at issue sa buong Pilipinas, gayon din po sa abroad. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you.